My version of tortang talong. Ayan, tignan niyo po. Of course, the egg and cornstarch and other spices. Salt and the black pepper. Ayan, pinaswimming. Sobrang laki. Oh, tignan niyo. Halos 10 inches na talong. Ay, ayan na. Ready natin yung egg habang nagbo-boil ng talong. Actually, first time ko magluto nito na nakaboil. So, mostly kasi diba pag mag-tortang talong is talaga susunugin sa fire. So, ayan po oh. First time ko yan. Ayan. Pepper. Kanti lang. Ayan, of course. Salt. And para crispy po siya ang ilalagay. Ayan po siya oh. So, ganitong brand lang kasi ang available for now dito sa bahay. So, ayan siya. Lagyan lang po natin para mag-crispy po yung tortang talong. First time ko ha. Tingnan natin anong flavor or lasa niya. Ayan. Halo hanggang matunaw at mabuo lahat. Medyo matagal kasi alam niyo naman may cornstarch, di ba? So, ayan, okay na siya. So, ayan yung talong. Kunin na natin, ah. Dito natin ilagay kasi para at least, di ba? Diretso siya matitrain. Ayan guys, tinapon ko na po yung water. So, ayan. Papalitan natin ng mantika. Yung oil po, mantika. So, actually guys, ang version ko lagyan natin na ayan po, magsaslice po tayo ng bawang tsaka sibuyas at kamatis. Okay. So, ayan. Slice tayo. Yung kamatis muna. Dapat sobrang liit ha. Ay, alam niyo naman. Tsaka tanggalin nyo lang yung sabaw. Sabaw ng kamatis. Ayan ang ginagawa ko. Tanggal sabaw. Maliliit na mga pag-slice ng kamatis. Ayan, sobrang liit na ng mga slicing natin sa mga kamatis. And then, of course, after, diretso na lang natin ilalagay doon sa mixtures ng egg. Ayan po siya. Oh. Actually, ang reasons kung bakit may mga ganito yung tortang talong natin, di ba, para hindi po siya yung nakakasawa, di ba? Minsan or halos lahat ng tortang talong parang pag once na kainin natin kasi sa sobrang mantika or oil, di ba, nakakasawa siya. Yan, dito naman po tayo sa sibuyas. Slice mo siya sa ano ha, yung sobrang maliit lang para at least hindi maano yung lasa, lalo na pag may mga anak na gustong kumain, di ba? Ayaw nila yung mga ganito pagkain. And next, dito naman po tayo sa bawang. Babalat po tayo ng bawang. Bawang natin, of course. Ang ginagawa ko, ayan po. Ginagawa kong ganyan muna para, di ba, after siya na-smash, saka i-slice. Hi! Pusa ko ingay. Gustong lumabas sa kulungan. Ayan, na-smash na po sila. Tanggal na po yung balat. So, after nyo po siyang tanggalan ng balat, that's the time na i-slice nyo po. Sama nyo lahat yung mga garlic or yung bawang. Ayan po. And then, slice na rin. Sobrang liit din siya na sizes ang pag-slice natin. O, ayan. Then, ihalo na rin siya sa mixtures natin na egg with the cornstarch. And then, ayan. Halo. Hanggang, ayan, buo na po. At saka,
I'm sure masarap na po yung ano nito. So, next is magbabalat po tayo ng talong. Hugasan nyo lang po yung talong. Ayan po, hugas-hugas kasi sobrang init. Para mabilis po yung pagbalat natin, dapat hugasan po saan medyo malamig na tubig. Start na po tayo magbabalat. O, ayan o. Actually, dito na part, medyo mahirap po siya. Diba yung magtanggal? Kasi actually, mas advisable pa rin po sa tortang talong yung sinunog po yung balat. Hindi po siya nilaga. So, ganyan lang po. After balatan, squeeze nyo lang po siya konti or dahan-dahan para hindi po masira yung talong. So, ayan. Isa-isa natin lagay dito sa mixtures para yung flavor niya. Ayan. Then, magpainit na po tayo ng pan. So, ayan po. Magpapainit na po tayo ng oil. Inuna ko pala luto yung wala po siyang mga kamatis. Ito po yung may mga kamatis. Ayan. Doon kasi, ito kasi yung walang kamatis para po sa anak ko. Ayan, silip-silip. Kung golden brown na po siya. Ayan. Medyo, or sobrang brown na yata siya. So, ayan po, yung may mga kamatis na naman po. Inisa ko na lang kasi total kami lang man ang kakain dito. Ayan. So, ayan, dahil first time, hindi po siya halatang golden brown ha. So, ayan, luto na guys ha. Pero tingnan niyo po. Charan! Ginawa ko po siyang giant. So, ayan. Tikman time. Try natin ha. Sobrang sarap. Thank you for watching.